Okay, ang klase natin ngayon ay yung last ng kahuli-hulihan ng 5 solas, ano? Wala na natin 5 solas. Okay. Ang last ng solas natin, kung ating tawag dito, kung ating re-reviewin, yung 5 solas ay sola scriptura. Okay, sola fide. Sola gratia. Tapos yung isa ay solos Christos, yung Christ alone. Yun yung naligtaan natin. And ngayon ang pag-aaralan natin ay Soli Deo Gloria. Ibig sabihin to Christ alone, to God alone, to Christ alone. Ibig sabihin, yung lahat daw ng pasasalamat, yung lahat ng ating pagbibigay ng tawag dito, yung respect, yung papuri, dapat daw ay sa ating Panginoon lamang. Hindi tayo dapat magbigay ng papuri sa iba, maliban sa ating Panginoon. Bakit sinabi natin na sa Panginoon lang tayo dapat magpapuri? Ano ba yung ginagawa ng ibang tao? Saan sila nagpapapuri? Ano yung kanilang ginagamit o ano lang yung kanilang ginagawa na pinagtutuunan ng kanilang pagpupuri? Pagpiesta. Dito sa Cavite, statue or graven images, ano? Sa halip na sila ay nagbibigay papuri sa ating Panginoon, ay naglalagay sila ng imahe. At yung imahe na yon ay kanilang nilalagyan ng kandila at ito ay kanilang dinadasalan. Ito ay hindi kagustuhan ng ating Panginoon sapagkat ang kagustuhan ng ating Panginoon, ang papuri ay ibibigay lang natin sa ating Panginoon at ang Panginoon ay, ano, nakikita ba ang Panginoon o hindi? Hindi. Ano? So kung kaya nga sabi ang pananampalataya ay ang pagbibigay, papuri natin doon sa ating Panginoon na hindi nakikita. Kung nakikita na natin ito ay paglabag na sa katuruan ng Panginoon sapagkat ang pagpapapuri ay dapat sa Panginoon na hindi nakikita. Kaya pag naglagay ka ng larawan, ano, tapos nilagyan mo ng kandila, tapos dinasalan mo, tama ba yon? Bakit? Sapagkat ang pagpapapuri ay sa Panginoon lamang natin at ang ating Panginoon ay hindi nakikita. Nasaan ang ating Panginoon? Nasa langit. Okay? Wala doon sa bintana, wala doon sa kwarto, wala doon sa simbahan, sapagkat ang ating Panginoon ay nasa langit. Kung kaya sinasabi ng Biblia o ng salita ng Diyos, ang papuri ay tangi ibibigay lamang sa Diyos. Di ba meron dito pag-araw ng piyesta, no? Nilalagay pa nila doon sa balikat, tapos sumasayaw sila, di ba? At nagtatangi sila doon. Ang sabi ng Panginoon ay, ito ay hindi nararapat sapagkat ang papuri at pasasalamat ay dapat ibigay lamang sa kanino? Sa Kanya. So, tingnan natin yung mga talata kung ano. Pero Biblia, basahin ninyo ang unang Korinto 10:31. 1 Corinthians 10:31, yung may mga Bible. O, yung mga bata, bigyan ng Bible sila. Sabihin nyo kung anong page para makita nila. Page number ano? 27. Page? 27. 27? No, tingnan nyo, 278. Ano po 1 Corinthians 10:31. 1 Corinthians 10:31. Anong page? Para makita ng mga bata. Page ano? Page 82. 282. Tingnan ninyo. Pakibasa nyo yung 10:31. Yung 31. Alam ninyo? Sige, pakibasa yung 31. Kaya nga kung kayo ay kumain o uminom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa isinararangan ng Diyos. Okay. Ano sabi dito? Kaya nga kung kayo'y, ano? Kung kayo'y Kumain o uminom. kumakain, kayo'y umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin nyo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Halimbawa, nag-aaral ka sa eskwelahan, kayong mga bata. Ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw daw ay nag-aaral,
Kasi ang sabi diyan ay kahit ano lahat ng bagay na iyong ginagawa ay dapat gawin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung pang pag-aaral ninyo ay gawain na dapat ibigay natin sa Panginoon para siya maluwalhati. Tama? Yung pang pag-aaral ninyo, dapat gawin natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos, mga bata. Anong sagot? Dapat bang gawin natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos? Yes, di ba? Kasi ang sabi, anumang bagay na iyong ginagawa ay dapat gawin mo ito sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, kung nag-aaral ka, estudyante ka, ano ang tungkulin mong gawin bilang isang estudyante? Mag-aral. Hindi mag-laro. Hindi mag-game, Legend, ano yun? Tawag doon? Mobile Legend. Kasi tayong mga mananampalataya, ang sabi nga tayo daw ay mga anak ng Diyos at iba ang sistema ng pamumuhay natin. At tayo ay namumuhay para sa ating Panginoon kung kaya't ang lahat ng bagay na ating ginagawa, kung tayo man daw ay kumakain, umiinom o ano paman ang ating ginagawa, dapat gawin natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa eskwelahan, mandadaya ka ba? Mangungopya ka ba? Hindi po. Ikaw ba ay magpapakopya? Hindi rin. Bakit? Sapagkat tungkulin ng bawat isang estudyante ang mag-aral. Di ba? Kaya nga ikay pumapasok sa eskwelahan, ipinadadala ng magulang, ay para ikaw ay mag-aral at matuto. Di ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nag-aaral, gawin mo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi kung minsan, di ba, tinatamad kang mag-aral. Pero lagi mo na lang iisipin na ginagawa mo ito sapagkat ito'y nakaluluwalhati sa ating Panginoon. Ang object lagi natin, sa lahat ng bagay na ating ginagawa, ay i-focus natin ang isipan natin na ito'y ginagawa natin para saan? Panginoon. Halimbawa, inutusan kang maghugas ng pinggan. Okay. Pero, alam nyo, napakahirap maghugas ng pinggan, Lagi na lamang itong pinag-aawayan, lagi na lang itong tinatakasan. Ano pang ginagawa pag sinabing maghugas ng pinggan? Mamaya, di ba? Ano sabi palagi? Palagi sinasabi? Mamaya lang, hindi, meron pang iba maganda Di ba? Bukas na na. Ha? Bukas Bukas na na lang. Pero pag sinabi ng magulang mo na ito ay gagawin, ano sabi ng Panginoon? Gawin mo ito bilang pagluwalhati sa Panginoon. Inutusan ka ng magulang, do it for the glory of God. Kung minsan kasi mahirap nakakatamad but always see to it that whatever you are doing, do it for the glory of God. Ano man, sabi kasi dito, ano man ang inyong ginagawa. Di ba? So, ito ang malaking kaibahan nating mga mananampalataya sa Diyos sapagkat tayo kung gumagawa, hindi tayo gumagawa dahil gusto nating gawin. Tayo ay gumagawa, kumikilos tayo, at ang object ng ating pagkilos at ang ating paggalaw, ang tuunan natin lagi ay gusto nating mabigyan lugod o kaluwalhatian ang ating Panginoon. Naintindihan niyo ako? So, kinasabi dito, hindi lamang sa pagbibigay kalugudan sa ating Panginoon at kaluwalhatian, dapat daw ang ating pagbibigay ng pag-ibig, sabihin natin ang pagbibigay ng pagmamahal, ay laging nakatuon sa ating Panginoon. We always give the glory to our God. Kung kaya sinasabi nga natin, hindi natin siya pinapalitan. Hindi natin siya binibigyan ng imahe. Hindi natin siya binibigyan ng ano pa mang bagay na magiging kapalit niya sa buhay natin. Di ba? Halimbawa, ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay isang mananampalataya, naniniwala ka sa Panginoon, at ang buhay mo ay nakasalalay sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, takautusan niya, huwag ka daw makipamatok ng kabilan sa hindi mananampalataya. Anong ibig sabihin? Ito ang itong utos ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin, halimbawa, nag-aararo ka. Alam niyo yung araro? Sino nakakalaan sa inyo ng araro? Wala na, Kasi puro na kayo ngayon, traktora na. Yung araro, yung kalabaw, ay nilalagyan mo ng araro dito, yung parang bakal, para pag naglakad yung kalabaw, dadaanan niya yung lupa ay mabibiyak, at ito ay pwede ng pagtaniman ng palay, pwede ng pagtaniman ng mga prutas o vegetable. So, ganun ang ginagawa nila. So, pag yung kalabaw, hinila niya na ganyan yung araro, so nabubuka yung lupa. Ngayon, ang sabi ko minsan, dalawa ang ginagamit nila. Dalawang kalabaw,
So pag dalawang kalabaw ang humila, malakas ito at saka mabilis. Pero pag ang inilagay mo ay isang kalabaw at saka isang kabayo, anong mangyayari? Anong mangyayari sa takbo pag yung isa'y kalabaw at ang isa'y kabayo? Anong mangyayari doon sa trabaho? Hindi pareho ang lakas nun. Di ba? Mas malakas yung kalabaw kaysa sa kabayo pagdating sa paghila dahil ang kabayo ay magaling saan? Pagtakbo. Samantalang ang kalabaw ay magaling sa paghila. So kung kaya pag pinagsama mo ang kalabaw at kabayo, kapag ikaw ay nag-aararo, anong mangyayari? Gigewang-gewang yan. Di ba? Kung kaya't ang sabi ng Panginoon, hindi daw dapat pagsamahin ang kabilan. Ibig sabihin, kung hindi pa, halimbawa, sabihin natin, yung kotse mo, yung kotse, yung gulong ng kotse mo ay bilog dito sa kaliwa. Kaliwat kanan, itong isang hilerong ito ay bilog ang gulong ng kotse mo. Nilagyan mo dito sa kabila ng tatsulok. Alam mo yung tatsulok? Triangle. So yung gulong mo dito sa kaliwa ay bilog at yung gulong na sasakyan mo dito sa kabila ay triangle. Anong takbo na sasakyan mo? Nakakita na ba kayo ng triangle na gulong? No. So hindi po pwede. You cannot put the two things together kapag they are not the same. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Kaya sinasabi ng Panginoon, huwag kang makipagmatok ng kabilan. Ibig sabihin, if you are a Christian, if you are a believer of God, you believe on Him, dapat kung ikaw ay magkakaroon ng kaibigan, yung kaibigan, maging girlfriend o boyfriend o asawa, dapat pareho kayo. Kasi ang problema kapag ikaw ay naniniwala, halimbawa, kung pupunta ka dito sa church natin, nagsisimba ka, tapos yung naging boyfriend mo, naging girlfriend mo, o kaibigan mo, hindi naman katulad mo na nagpupunta sa church, ano mangyayari sa inyo? Mag-aaway lang. Kung kaya sinasabi ng Panginoon para sa kaluguran niya, if we have to follow Him, kung tayo ay susunod sa Kanya, huwag tayong lalaban. Hindi natin siya dapat suwayin. Kaya nga, ang sabi dito, whatever you do, whether you eat, you drink, or whatever you do it all for the glory of God. Paano pa natin masasabi na ang ating ginagawa ay para sa kabutihan at kapakanan ng ating Panginoon? Paano pa? When you say for the glory of God, paano nyo pa masasabi na ang ginagawa mo ay para sa Panginoon? Sample. Pagsunod. Pero sumusunod ka nga, pero ang paa mo naman, di ba? Pero hindi na baling nagdadabog. Pero yung iba sabi susunod, pagkatapos hindi ka nagdadabog, hindi naman sumunod. Di ba? Mas mabuti pa yung nagsabing susunod ako ang nagdadabog, pero ginawa naman. Di ba? But do you think kung ikaw ay susunod at nagdadabog ka, do you think that the God is being glorified? Naluluwalhati ba ang Diyos na kapag inutusan ka ng magulang mo, susunod ka at nagdadabog? Sa palagay niyo ba naluluwalhati ang ating Panginoon? No. Hindi, ano? So, in everything you do, ano pa yung mga bagay na ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon? Ano pa? Pagsunod, ano pa? Yung pakikitungo mo sa kapwa. Hindi ba? Kung ikaw ay nakikitungo sa iyong kapwa, paano mo sila pakikitunguhan bilang anak ng Diyos? Paano? Ha? Halimbawa, nakita ninyo, yung taong yun talagang mahirap sila. Tapos ikaw naman merong kaangatan sa buhay. Hindi ba mas maganda na kahit papaano binibigyan mo siya ng share mula sa iyo, di ba? Yes. Hindi ka dapat maging selfish because if you help others, you are also doing it for the glory of God. Di ba? Kung tumutulong ka. Kung gumagawa ka ng mabuti, do you think you're doing it for the glory of God? If you're doing good. Yes. No? So, it is always good na maging pamantayan ng bawat isang Kristiyano. Now, we always do good or what is good. Because doing good is pleasing to God. Kasi ang ating buhay, tayong mga Kristiyano o tayong mananampalataya, ang buhay kasi natin ay iba. Ang buhay natin ay hindi katulad ng mga tao sa labas
o yung mga hindi mananampalataya sapagkat ang kanilang buhay ay ginagawa nila para bigyan ng ligaya ang kanilang sarili. Hindi ba? Bakit sila naghahanap buhay? Para sila'y makabili ng magagandang bagay. Para sila'y makabili ng masasarap na pagkain. Pagkatapos hindi naman nagbabahagi. Hindi naman tumutulong sa simbahan. Pero tayo iba. Tayo ay mga anak ng Diyos at ang ating ginagawa sa buhay natin ay upang bigyang kalugudan ang ating Panginoon. Kung tayo ay nakikitungo sa ating kapwa, tinitingnan natin ito on the context of doing it for God. Naintindihan niyo ako? We always do things for the glory of God. Halimbawa, niyakag ka ng iyong mga kasamahan, sumama ka naman. Ang sinamahan mo pala ay merong tandway o kaya ay merong gym. Tapos nilalagyan ng pomelo. Ano ba yung nilalagay doon? Pomelo, pagkatapos mag-iinuman. Do you think that would be for the glory of God? Kasi anong nangyayari sa iyo kapag ikaw ay nalalasing? Anong nangyayari sa isang tao pag ang tao ay nalalasing? Yung kanyang kaisipan, ay parang nagiging dull. Namamanhid ang kanyang isip. Naranasan niyo na ba yun? Hindi ba? Ako naranasan ko na yun. Oo. Kasi lagi kami naglalasing nung kami high school Tsaka nung malaki na. Pero hindi ko pa alam yun na bawal pala yun kapag ikaw ay isang anak ng Diyos. Di ba? Dahil lang sa kapag ikaw ay nag-iinom, anong nangyayari sa iyo? Di ba yung lakad mo gumaganyan ka? Di ba gumaganon? Tapos mamaya mahuhulog ka na sa kanal. And do you think by drinking like that and then falling doon ka sa kanal, do you think you're doing that for the glory of God? No. No, of course not. O halimbawa, patikim-tikim. Alam niyo yung marijuana? No. O yung yung 5 fingers. Yung damo yun Yung drug. Yeah, drugs. Now, do you think if you will take drugs, are you doing this for the glory of God? No. Why? Because it causes what? Addiction. Nagiging addict ka. At kapag naging addict ka, from time to time na naging addict ka, anong nangyayari sa sarili mo? Nasisira. You kill. Di ba? Karamihan ng mga drug addict, kahit magulang nila, pinapatay nila. Kasi wala sila sa kanilang katinuan. And by doing that, do you think that is being done for the glory of God? Di ba hindi? So, nakikita natin dito, in many ways, ang buhay natin bilang mga Kristiyano is entirely different from the others. Iba ang buhay natin sapagkat kilala natin ang ating Diyos. Sila hindi nila kilala, kaya ang ugali nila mahalay. Magsalita sila bastos, tapos pagulo sila. Bakit? By doing those things, do you think you're doing it for the glory of God? No. So, in all the things that you do not swear. Kasi you always ask yourself, am I doing this for the glory of God? If I'm swearing, do you think God will be happy? No. Of course not. Of course not. So, iba ang buhay natin. Okay, isa pa ganito. This is one thing that I would like for you always to remember. Okay? Yung tinatawag na humility. Ano yung humility? Mababang loob. Okay? When you say mababa ang loob, yung bang loob mo nandito sa sahig. Pag nilagay mo yung mababang loob mo sa sahig, may problema ka, baka mayapangan mo. Di ba? So when you say mababa ang loob or humble, what does it mean? Mababa ang loob. How would could you give me an example to show that a person is humble? Pag? Hindi ko marinig. Sabi niya passive-aggressive. Passive-aggressive? Okay. Ano pa? Ano pang meron? Yung talagang tangible. Madali natin maintindihan na humble ka. By accepting your mistakes. Hindi ba? When you accept na nagkamali ka, it is a good sign or it is a sign of being humble. Humility. Alam niyo, mahirap yung maging humble. Sa totoo lang. Kasi, anong kalaban ng humble, ng humility?
arrogant, ano pa? Pride. Ano? Ang number one na kalaban ng humble or humility is pride. Anong ibig sabihin ng pride? Pinirito? Ganun ba yon? Anong ibig sabihin ng pride? Mataas. Sino dito sa inyo ang gustong laging siya ay mataas? Sino dito sa inyo ang mahilig pag mataas, maging mataas? Wala. Di ba? Kasi hindi maganda sa paningin ng Panginoon kapag ikaw ay nagmamataas or yung pride mo ang pinaiiral mo. Kahit alam mo na ikaw ay mali, ayaw ka pang umamin. Because you do not like your pride to be mawala. Ano? So, by doing those kind of things, do you think you are glorifying God? Yung pagiging mataas? No. No. Okay, when I say I am proud to be humble, is that humility? No? Bakit? I am proud to be humble. Humble na nga ako eh. Pinagmamalaki ko na nga na humble ako eh. Is that humility? Alam niyo, humble ako. Tama ba yun? No. Why? Kasi yung pagiging humble mo, hindi mo yon ipinagmamayabang. Humble ka nga eh. Ang pagiging humble is pagiging mababa kaysa sa iba. And by doing that, you are glorifying our God. Kaya nga, dapat maging policy ng bawat isa na always put yourself or never put yourself better than the others. When you say, do not put yourself better than the others, anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin na do not put yourself better than the others? Huwag mong ilalagay ang iyong sarili na mas mataas kaysa sa iba. So when you say, halimbawa ako, hindi ko ilalagay ang aking sarili na mas mataas sa iba. Halimbawa, yung isa, sinabi niya, ako'y magaling. Anong sasabihin mo? Ako'y mas magaling. Tama ba yun? Hindi po. Dahilan sa kapag sinabi niya siya'y magaling, ako, hindi ako masyadong magaling. Marunong ako pero hindi ako katulad mo na magaling. Hindi ba? Huwag mong ilalagay yung sarili mo na ikaw yung top. Even sa school. That is why it is not good for yung competition na first honor, second honor, third honor. Ano nangyayari sa bata? Kapag naging first honor siya, anong tingin niya doon sa mga second honor, third honor? Inferior sa kanya kasi mas mataas siya. But to the Christians, sa ating mga mananampalataya, hindi tayo tumitingin sa kapwa natin na mas mababa kaysa sa atin. Otherwise, tayo pa nga ang tumitingin sa sarili natin na tayo ay mas mababa sa kanila. Halimbawa, nakakita kayo ng taong grasa. Ano ang magiging first impression nyo kapag nakita nyo yung taong grasa? Sino nakakalam dito kung ano ang taong grasa? Taong grasa? Ha? Ano sa Ingles ang taong grasa? Hobo? Di ba? Alam niyo hobo? Yun yung taong naglalakad sa kalsada na hindi naliligo, tapos makita niyo yung buhok niya, threaded na, tapos yung kanyang mukha ang katawan, kulay itim na, di ba, sa smoke ng mga sasakyan, at saka mabaho na siya. Kapag nakakita kayo ng taong gano'n, what will be your first impression? What will be your first reaction kapag nakakita kayo ng gano'n? Awa, di ba? Why? Bakit sila nagkakagano'n? And do you think you're better than them? Dahil hindi ka ganon? Do you think you're better than the hobos? Do you think you're better than taong grasa? No. Bakit? Wala sa problema. Talo tayo doon. Wala siyang problema. You know why? You know why? Because you do not know who that person is or who that person was. Hindi mo alam. Di ba meron doon isa na parang babae na lalaking bakla siya, no? Kanta siya ng kanta, tapos siya, ang galing niyang mag-Ingles, palaboy-laboy siya. You know what? Professor pala siya sa isang universidad sa Bisaya. Di ba?
Because when you come to people, lalo na yung ganon, you do not know yung background nila. Hindi mo alam kung sino sila. So much so na kapag ikaw ay nanlait sa kanila, hindi mo alam yung palang taong yun mayaman. Nasira lang sa drugs kaya pauli-uli, di ba? O kaya yung taong yun pala, mabait pala yun, o kaya mayaman pala siya. So sometimes when you look at those people, hindi mo sila dapat i-underestimate and you should not put yourself higher than them because you do not know those people. You do not know their background, you do not know who they are. Kasi pagka nakakita tayo ng mga dungis na tao, pagkalat-kalat na tao, ano ginagawa natin? Normally, Nalayo. nalayo tayo, okay lang kasi baka manakit. Pero, to have a thinking o magkaroon ng kaisipan ng masama laban sa kanila na hindi naman natin sila kung kilala sila kung sino talaga sila, do you think that would be good for the glorifications of God? Hindi rin, ano? So, ang sabi ng Panginoon, whatever you do, drink, eat, or whatever you do, or whatever you're doing, you have to do it for the glory of God. Merong sinasabi diyan palagi eh, unto the Lord. Unto the Lord. Sabihin mo na, unto the Lord. Let's say, unto the Lord. Okay, unto the Lord. The Lord. When you say unto the Lord, anong ibig sabihin? Para sa kanya. Lahat ng gagawin natin ay para sa Panginoon. Di ba? Lahat ng gagawin natin, if you are in school, you are studying, you're doing it for the Lord. You are studying, you're doing all your best because God wants the best in you. Pero, huwag mo namang isasagad yung sarili mo sa best na hindi mo naman best. Kasi may level ang best natin. Huwag mong pipilitin yung hindi mo naman talaga best kasi hindi lahat ng tao pare-pareho. Always remember that. Ano? Yung taong mga matatalino sa math, merong mga taong matatalino sa English, merong matatalino sa pagkarpintero. Hindi marunong mag-compute. Pero iba-iba. Iba-iba. And whatever you do, whether you do little things or you're doing big things, paano mo gagawin ito? Unto the Lord. Ara, maglinisin ang lamesa. Anong gagawin ni Ara? Unto the Lord. Di ba? Ano sabi ko yan? Pag mag-uutos ko yan, you're nag-uutos ka, unto the Lord. You always do things for the glory of God. Sasagot ka sa magulang mo? Sasagot ka, unto the Lord. Always remember that whatever you do, you drink, you eat, or whatever it will be, you always do it unto the Lord for the glory of God. Question. May question ba kayo? May question kayo for the glory of God. Everything you do is for the glory of God. Do you have any question? Wala na naman. Naintindihan niyo ba yung tinuturo ko? Ha? Naintindihan niyo ba tinuturo ko? Wala na naman kayong tanong. Sigurado ba kayo na naiintindihan ninyo yung aking itinuro? Ano yung aking itinuro? Unto the Lord. Para pag-iisiin na lang natin. Unto the Lord. Everything that you do, whether you eat, you drink, or whatever you do, you should always do it for unto the Lord. Okay? Baka naman yan ay unto the Lord lamang habang nandito tayo sa simbahan. Baka paglabas na ng simbahan unto myself na yan. Di ba? Dapat hindi unto myself. Or hindi unto my friends. Or unto my neighbor. Ang sabi ng Panginoon, there should always be one objective if you do things in life, and that is for the glory of our God. Naintindihan ba ako? Madali namang intindihin yun, di ba? Hindi naman mahirap. Alam niyo lang kung ano mahirap doon? Gawin. Madaling sabihin, madaling intindihin. The question is, can you do it? Question, can you do it? Kaya ba?
Kuya, kaya ba? bakit ganon? Bakit ganon? Bakit ganon? Kasi it is not easy to do. It is not easy to do. Kasi kung minsan wala ka sa mood, uutusan ka ng nanay mo o ng tatay mo, eh wala ka sa hulog. Wala ka sa hulog ng oras na yon. So normally what you do? Nagtatanto. But do you think doing that is the Lord is being blessed? The Lord is being glorified? No. So ano kinakailangan mong gawin? Always put yourself, put your mind, always in the thinking that you should always do, and God will always guide you, that you will do things always for the glory of God. Okay? Pastor, pwede na pong manalangin? Wala na raw dasal? Question?